Okay mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to the conclusion finally of this issue of the Sampaguita Girl versus the Manong Guard. Okay, ano po ba yung nangyari dito? Now, meron pong dalawang insidente rito kasi hindi po natin to pwedeng i-breakdown ng yung nakita nyo lang ay isang part. Dalawang part kasi yan Unfortunately, hindi ko pwedeng i-play lahat kasi baka ma-demonetize tayo dito. So, ano po ba yung nangyari? Si ate po kasi dito, mga kamatis, mga kaibigan, ay nagbebenta po ng sampagita. Now, nung unang tingin natin, of course, ang i-assume natin ay ito ay isang minor, isang elementary student, isang high school student, na gusto lang na kumita ng pera. Wala namang problema doon. Kaso nga lang, nagbebenta siya sa premises ng SM Mega Mall. Now, SM Mega Mall is a private company and meron silang rules and regulations doon. And ang isang rules and regulations nila is hindi pwede kang magbenta ng kahit ano doon sa premises nila, di ba? So, kaya nga sila may mga stalls yung mga stalls doon, di ba, nagrerenta yung mga yon. So, the same idea goes doon sa mga tao na gusto magbenta. Kung gusto mo magbenta, doon ka sa baba. Kasi dito sa dito sa insidente na to, meron naman bata na nagbebenta sa baba ng SM Mega Mall at hindi naman siya pinipigilan. In fact, ito po yung bata na nagbebenta sa baba. So, pwede ka magbenta sa SM Mega Mall near the vicinity, wag lang mismo doon sa private area nila na doon nakabantay or nakatoka yung mga guard. Actually, mga kamatis, mga kaibigan, bago yung insidente na yon, nagkaroon muna ng usapan yung gwardiya at saka yung babae bago sila nagkaroon ng altercation. So ayun nga po, ito yung nag-viral na video kung saan sinira ng gwardiya yung paninda nung babae, tapos yung babae naman ay pumalag din sa gwardiya at yun nga, akmang sisipain pa ng gwardiya yung babae and then all hell broke loose sa internet. And yun nga, yung gwardiya natanggal. I think tama yun kasi violence really has, wala talaga siyang poder dito sa usapan na to. And yung si ate naman ay yun nga, pumalag siya unfortunately, and nag-viral po yung video at na-cover po ito ng iba't ibang news story. Now, nasa na po ba tayo sa storya na to? Particular po sa ibang Facebook page at Reddit, sinasabi po nila na isang may sindikato daw or modus operandi to ng mga bata na nagbebenta sila ng sampagita at nakapang uniform para mas kaawaan sila. So, yun nga, ang isang sinabi sindikato daw. Pero dinibunk naman ito ng mga pulis natin. Yung bata po ay totoo pong estudyante. In fact nga po, siya po ay scholar ng isang private institution. Okay, so kinonfirm ni ma'am dito na hindi, number one, hindi sindikato yung babae and nag-aaral talaga siya sa isang private school. Pero okay na sana kaso mas lalalim pa tong storya na to as we go along. So, isang shoutout muna na malaking-malaki kay Rosmar Tan dahil si Rosmar ang unang nakahanap kay Sampaguita Girl bago pa mahanap ng DSWD, ng pulis at ng kung sino-sino pa man. So, yan yung siguro kapangyarihan ni Rosmar yan sa popularity niya dito sa internet. And eto nga daw talaga, siya nga talaga daw yung Sampaguita Girl na nagva-viral ngayon. Siguro bago tayo pumunta sa misteryo ni Sampaguita Girl, sabihin ko lang muna sa inyo yung mga magagandang nangyari at pangit na nangyari. Okay, dun muna tayo sa bad news. Ang bad news dito is natanggal yung gwardiya. I wouldn't say it's totally bad news kasi deserve naman talaga ng gwardiya yun since nanakit siya. Wala kasing posisyon dito yung pananakit. Wala talaga yung violence talaga. It's not an option dito. Masyadong in the position of power yung security guard doon. Meron siyang barel, lalaki siya, pangalawa. Tapos meron pa siyang authority over the area, di ba? He could have de-escalated the situation perfectly. So, natanggal siya. It's bad news for him. Pero sa tingin ko, if we are using talaga the idea na dapat ang mga yung mga security forces, police or mga sundalo natin is a symbol of peace, dapat talaga siyang managot doon. So unfortunately, hindi ko pwedeng susugan yung position ng gwardiya pagdating doon sa pananakit. Okay? Now, kagandahan dito, ito nga nababasa nyo, galing ito sa 1PH, binigyan daw ng tulong or ng ayuda ang itong Sampaguita vendor na 20K. Okay? Congratulations. Bigyan ng akap. Hey! So, okay naman yan. Kasi nga,
kailangan naman talaga ng tulong nung bata or actually hindi na siya bata kasi nga malalaman natin na hindi pala siya 10 years old ni hindi nga siya 18 years old. Dito napapasok yung mga totoong facts about Sampaguita Girl. So nalaman po natin na si Sampaguita Girl ay isa palang medtech student. Confirm po yun. And nag-aaral siya sa isang pribadong paaralan. Again, confirmed again. At hindi siya 18 years old at hindi siya bata. Siya po ay 22 years old na po. Okay? And according to ABS-CBN News, gusto ko po siya daw po ay humihingi ng sorry dun sa gwardiya dahil natanggal sa trabaho. Well, I think dapat talaga nagbenta ka na lang dun sa public area. Pinagbibigyan naman kayo Bakit kailangan pa dun sa pinagtatrabahuan ng mga gwardiya? So, ano po yung mga conclusions na madodraw natin at magbigay na rin tayo ng opinion natin. Number 1 po, mukha pong hindi sindikato Mukha talagang mahina yung angle na yon. So Reddit, please paki-update yung mga bintang nyo doon sa isang pastor. Ang mas tama yata is ginagamit nilang marketing tool or yung sa salitang balbal ay modus daw. Pero I think it's just a marketing tool para mas makabenta sila ng Sampaguita. I think that is the correct interpretation of this situation And talagang tumatapat sila dun sa mga busy areas na maraming dumadaan na tao para mas marami silang mabentahan na customer. I think dun sa idea na yon is very simple marketing strategy na ini-employ ng mga batang ito or mga adults na to. Kasi it seems to me na, kasi pag nag-uniform ka naman ng pambata pag pagkakamalang ka bata, lalong-lalo na kung hindi ka naman adult size, kung maliit ka naman, 'di ba? Tulad ko. Pero ako hindi na ako pagkakamalan. Pero siya kasi maliit kasi siya. So parang napagkakamalan pa rin siyang elementary, lalong-lalo na naka-face mask, naka-bag, tapos yung mga ganitong get-up na to. So yun yung mako-conclude natin dito sa sitwasyon na to, 'di ba? And gusto ko lang sanang i-inform po lahat ng tao na kung gusto niyo naman pong mag-aral, meron naman pong libreng mga options. Okay? Ano po ba yung mga libreng options? 'Di ba? Meron tayong mga state university na libre ang tertiary na yan. Nasa batas natin yan na libre pong mag-aral. Ngayon, syempre, yung course na kukunin mo, depende yon sa eskwela. Kung gusto niya mag-medtech, ayun nga lang, siguro walang libreng medtech. Pero, ang point doon kasi, may mga libre naman kung gusto nyo talaga na maglibreng mag-aral. I'm just putting it out there. I'm not saying na tumigil siya sa pag-medtech niya at lumipat siya doon sa libreng libreng eskwelahan na yon. And pangalawa, yung mga social welfare agencies natin katulad ng DSWD at saka ng ng LGU. Pwede tayong lumapit dito para humingi ng tulong. Pwede yan katulad sa DSWD, 'di ba? Ngayong taon na to, issue yung AKAP. Yung AKAP, yung AIP, yung MAIP, yung TUPAD, di ba? So siguro ang maganda kay ate rito, since meron na siyang contact sa DSWD, abangan niya na lang kung saan yung AKAP, kung saan yung TUPAD, and all of this, di ba? Ay, singit pa talaga yun. Hindi, real talk naman yun kasi nasa GAA natin yun or yung sa budget natin yun. And karapatan nyo kasi yung mga ayuda na yun. Sabi nga ng ni House Speaker, ang ayuda is not charity, it's justice. What he means by that is social justice. Siguro, baka pwede kayong mapila doon habang ito pa yung kalakaran ng current government natin. Kasi sayang naman kung hindi nyo ite-take advantage yun. Pero, okay din naman na dumiskarte si ate ng Sampaguita. Ang akin na nga lang talaga, siguro, merong mas magandang micro-business para sa kanya na hindi niya kailangan i-risk yung sarili niya na paalisin, na sipain ng security guard ng ganyan. Siguro may mas maganda pa doon. Or, kasi nga sabi, matalino naman siya, baka pwede siyang mag-call center, di ba? Meron naman English, Tagalog, chat support doon na pwede kang pumasok doon. Ako, galing ako sa call center nung araw. I'm very happy na nagtatrabaho ako doon, di ba? Or, marami namang yung freelance natin. Lagi kong pinopromote dito yun sa mga channels ko, yung freelancing na yan, yung work from home. Kung may cellphone ka,
tas marunong ka mag-chat support doon, pwede na yun. Pwede, maraming diskarte na pwedeng gawin ang isang tao para kumita. Ang akin lang talaga, sana wag na lang humantong sa ganito para di na maulit. And doon sa mga alternative na sinabi ko, malaki talaga yung kikitain mo. Yun lang naman yung sa akin for today, Gege Malos.